isa po akong direktor, isa rin po akong alagad ng sining, at kapatid ko po si Jonas Burgos, ang tinukod na aktivista noong panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Malaking kawalang hiyaan ang ginawa ng 18 senador. Hindi na nahiya. Imbes, ang isang inatupag nila ay gumawa ng isang batas, gumawa ng isang bill na tinatawag nilang Senate Bill 2805 para bigyan pagpatuloy ang pagsasensura at pagpapalawak nito. Imbes na intindihin ang pagpapanagot sa isang mandarambong na katulad ni Sara Duterte. Walang hiya ang Senadong ito. This is the worst Senate ever. Pasantabi po dun sa 5 bumoto na ipagpatuloy ang impeachment. Simplihan lang po natin. Ang ating sinampa, kasama po ako sa nagsampa sa isang complaint ng Makabayan Block. Bahagi po ako sa nagsampa at nagreklamo sa pagnanakaw ni Vice President Sara Duterte. Simple lamang po ang nais namin. Managot ang magnanakaw. Pera ng bayan ang ninakaw. 125 million sa 11 araw. Isipin ninyo kung gaano karaming magsasaka ang natulungan nito. Gaano karaming manggagawa ang natulungan nito. Pero sa 11 araw ay ninakaw niya, dinambong niya at pinamigay kay Piatos at sa iba pa na hindi naman natin kilala kung sino. Simple lang naman ang nais natin. Managot ang mga magnanakaw. Dapat managot ang magnanakaw. Pero ang ginawa ng mga senador na ito ay kung ano-anong kasinungalingan ang kanilang pinagsasabi kagabi. Tandaan natin, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Nais ko lang ulit simplehin, ang magnanakaw ay dapat nakakulong. Hindi dapat nakapwesto sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Tandaan natin na ang Senado ay dapat nagsisilbi para sa bayan. Hindi dapat nagsisilbi sa iilan lamang. Kami mga artista ng bayan ay hindi na kami magpapaloko. Nandito na kami, maninindigan kami at tinitiyak namin, nalalaho kami sa kung anumang pagkilos na nais nating gawin kasama ang mga manggagawa, magsasaka, kabataan, kababaihan, kasama ninyo ang mga artista at mga alagad ng sining. Kasama ninyo kaming sisigaw. Mananagot kayo dyan sa loob. Dahil balang araw, kung hindi man ngayon, susugurin namin kayo dyan at lahat ng may kasalanan sa bayan ay mananagot at mananagot! Hindi kayo magtatagal dyan! Balang araw, pupunta kami dyan at kami ang magsasabi sa inyong, layas na! Layas na kayo dyan! Tama na! Muli, mula sa hanay ng mga alagad ng sining, taas kamao sa lahat ng nandito at buo sa lahat ng nandiyan sa loob. Mga kalikasang araw po sa inyong lahat. David D'Angelo po mula sa Green Party at sa Bunyog Pagkakaisa. Alam niyo po ngayong hapon, mapatunayan na mas maraming matitinong kalbo kesa doon sa nag-motion na si Senator Bato de la Rosa. Si Batorni. Alam nyo, dapat tayong sumaludo kay Sen Coco at kay Sen Risa sapagkat nanindigan sila kaya nakapagpatawag ng impeachment court. Ay hindi ko maintindihan paano nagawang mga mag-motion sa isang privilege speech at na-recognize ng Senate President samantalang ito dapat ay agad-agad out of order. Maliwanag na kinakampihan ni Senate President Chis Escudero ay hindi ang mamamayang Pilipino kundi ang mga mandarambong.
Tapos may drama pa. Kunwari, kontra si Senator Cayetano. Mag-i-explain si Senator Villanueva. Pagkatapos ng teleserye, magkakasama naman pala sila. Mga walang hiya! Nagbotohan! Saan ka nakakita? Wala naman nakalagay sa konstitusyon na ibalik. Pinabalik! 18 ang sumangayon. 5 ang hindi sumangayon. Yung 18, anong tawag sa kanila? Mga traitor ng bayan! Tapos mayroon ba ang isa nagpapanggap na Gen Z? Sabi, SKL. Alam nyo, di-research ko. Ang ibig sabihin pala ng SKL niya, Sara Kampon ni Lucifer. Mga kababayan, mga kasama, ito po ang pinakabastos na nangyari sa kasaysayan ng Senado ng bansang Pilipinas. Maliwanag po ang saligang batas at kung hindi po kaya itong sundin at nilabag ng 18 senador, maliwanag po ang parusa: removal from office and perpetual disqualification to hold office. Papayagan ba natin na ang mga senador na dapat alam ang batas ay bastusin tayo, bastusin kayo? Magkaisa po tayo, magsama-sama, tuloy ang laban, kasi hindi bulat dilaw ang tunay na magkalaban. Ang kalaban natin, ang mga nagpapahirap sa masang Pilipino, ang dinastiya, ang magnanakaw, kahit sino ba yan. Marcos, Duterte, wala kayong pagkakaiba. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. At ipapasa ko sa isa sa pinakamatinding vlogger na pangalupit, Atty. Enzo Recto. Natatakot naman ako sa sinabi ni David. Baka ipatawag na naman ako nito sa Kongreso. Naalala nyo, pinatawag ako sa Kongreso yung TRICOM tungkol sa fake news at disinformation. Sabi ko, bakit naman ako pinatawag sa fake news at disinformation? Yung pala, mainit ang dugo sa akin ni Marcoleta. Ay di ba ako yung sinabihan ng Marcoleta? Sabi ni Marcoleta, Mr. Chair, I want him to apologize. Anong sabi ko? I'm sorry, Mr. Chair, I will not apologize. Pagkatapos no, nakala ko tapos na. Pinatawag na naman ako sa NBI. 2 vlog ko na naman ang naging subject ng yung election May 12, May 14. Nandun ako sa NBI. Ang kaso ko na naman, nag-vlog daw ako. Yung vlog ko naman, tungkol naman, ang title ng vlog ko, posibleng magkaroon ng government shutdown ayon mismo kay PBBM. So galit ang NBI sa akin. Bakit ko daw sinabi na sabi ni PBBM, posibleng magka-shutdown? Ay pinakita ko, ay balita naman yung sa Inquirer Ganon din ang title Diba? Yung pinag-usapan yung budget. So sana makalusot ako doon. Hindi ko alam kung ano magiging resulta. Kaya medyo ano kayang mangyayari na naman sa akin dito. Alam nyo, yun din ang mahirap sa vlogger bawat sinasabi mo binabantayan. Pero hindi tayo mananahimik. Kagabi nga lang, pagkatapos lang nung kagabi, nag-vlog ka agad ako. Mainit talaga yung natin. Nung isang araw nandito kami, June 9 ng Bunyog. Tapos akala ko, tuloy-tuloy na ito. Ngayon dapat ngayon babasahin yung articles of impeachment ano nangyari? Dapat ngayong araw, napaka-makasaysayan sana. Actually ako galing pa ako ng Bicol. Pumunta ako dito kasi gusto kong maging bahagi ng makasaysayan
na pagbasa ng articles of impeachment ngayong araw. Tapos hindi pala yun ang mangyayari. Ang gagawin pala nila, kunwari lang ire-remand o ire-return back. Pero ano pa bang ibig sabihin nun? Pag-dismiss na rin yun. Kaya sa ating lahat, mga kasama, hindi naiintindihan ng aking kababayang si Chis Escudero ang fourth with. Kababayan ko yan, taga Sorsogon. Sabi ko nung vlog ko, Chis, ibikulin ko na sa iyo ang fourth with. Tulos-tulos. Yun ang Bicol. Agad. O ngayon, pag patuloy pa rin tayong binabastos at itong impeachment na ito ay talagang ganap nilang ibabasura, malalaman nila ngayon kung anong ibig sabihin ng fourth with. Dahil kapag talagang binasura nila ito ng garapalan, ngayon kasi nagkukunwari pa lang sa mga return eh. Pero pag garapal nila itong binasura, dinismiss na talaga, anong magiging aksyon ng mamamayan? Agad! Fourth with! Lalabas tayo sa lansangan. Diyan nila maintindihan ang ibig sabihin ng fourth with. Yes! Tayong mamamayan, napaka mapagtimpi natin. Actually, yung impeachment, yan yung mekanismong nakalagay sa konstitusyon kung gusto nating panagutin ang isang mataas na opisyal sa kanyang pang-aabuso at katiwalian. Yan nga ay mapayapa pang proseso eh. Ayaw naman natin lagi tayong tumutungo sa lansangan eh. Yan ang nakalagay sa konstitusyon. Demokratikong proseso yan. And yet, sila na mismo ang nagbabaliwala niyan. Anong gusto nila? Talagang gamitin na naman natin ang direktang kapangyarihan bilang mamamayan. Itong ginagawa natin ngayon, ito ay warning sa kanila. Ito ay warning sa kanila. Kapag patuloy tayong binastos, garapal na dinismiss yan, wala nang pagkukunwari, talagang ibabasura yan, fourth with, agad-agad, lalabas ang mamamayan sa lansangan. Ayaw nilang gamitin natin ang demokratikong proseso ng impeachment, samantalang yan sana ang nakalagay sa konstitusyon. Gagamitin natin ang direktang aksyon ng mamamayan. Ginawa na natin yan sa EDSA People Power 1, ginawa natin sa EDSA People Power 2, at handa ulit tayong gamitin yan. Imaginin nyo naman, mga kababayan, mga kasama, nanumpa sila bilang mga impeachment court judges. Nanumpa, nag-robe. Pagkatapos, magmo-motion si Bato na i-dismiss. Saan ka nakakita na judge ka? Ikaw ang nagmo-motion na i-dismiss. Mayroon bang ganon? Judge ka, ikaw ang nagmo-motion na i-dismiss ang kaso? Kaming mga abogado, kami nila Attorney Luke, Attorney Neri, wala pa kaming nakita na ang judge ang nagmo-motion na i-dismiss. Pagkatapos na mag-motion si Bato ng i-dismiss, nagkunwari pa si Cayetano, wag nating i-dismiss, i-remand. So si Cayetano naman ngayon ang nag-motion to remand. Kung naman kinamentaryohan ni Coco, pinaganda naman ni Cayetano, o sige, motion to return back na lang. Pero mali na silang mga judges ang nagmo-motion. Ang nagmo-motion yan dapat yung abogado ni Sara. Dapat naghintay muna sila na magtuloy-tuloy ang trial, nandun ang prosecution, nandun ang defense, at yung abogado ni Sara ang nagmo-motion yan. Sila dapat ang nagre-raise ng constitutional infirmities na sinasabi nila, hindi yung judges ng impeachment court. Ang nangyari sa atin ngayon, yung mga huwis ng impeachment court na ang nag-motion. Ikulong na sila! At sila pa ang nagdesisyon. Sila ang nag-motion, sila pa ang nagdesisyon. Kaya mga kasama, mga kababayan, itong pagkakaisang pinakita natin dito kanina, simula na ito. Simula na ito. Hindi ko na papahabain pa kasi vlogger ako, baka masyadong humaba. Mabuhay tayong lahat. Patuloy pa tayong magsasama-sama. Kami sa Bunyog, maliit man kaming grupo, pero sasama kami sa anumang pagkilos ng mamamayan. Mabuhay tayo!
Maraming salamat sa Susi, Besa Parecidos, Bunyog, Pagkakaisa at Green Party. Mga kasama, maaari ba tayong tumayo lahat at ayusin yung ating hanay? Muli po nating ipakita yung ating mga panawagan. Muli po, ipakita po nating muli ang ating mga panawagan. Iwagayway ang mga banda.